panahon sa napakagandang bansa ng Pransya, may isang kaakit-akit na babae, ang pangalan ay Matilde. Nalagaan niya ang kanyang itsura at palagi nag-alang wala siyang magagarang gamit. Siya'y kasal sa isang hamak na clerk na si Victor, na nagtatrabaho sa ministro ng edukasyon at palaging bitbit ni Matilde ang pag-alala. Ang ganda ng suot ng babae nila. Ang gaganda ng mga laso ng alahas. At habang ako'y nilasan ng Ba't ka ba nag-aala sa mga bagay na mababaw? Hanga ng ganda. Hindi kumbinsido si Matilde. Noong gabi sila ni Victor ay naupo upang maghapon. Ay, mainit na sabaw at bagong lutong tinapay. Di ba kaaya-aya ito? sabaw na naman at normal na tinapay. Sana makakain lang naman ako sa mararaming pagpipilian. Isang araw, umuwi ang kanyang asawa na masayang-masaya. Para sa'yo. Binuksan niya ang sobre at nakita ang imbitasyon nasa loob. Sa ito, Imbitasyon sa handahan na gagawin isang linggo sa ministro. Hindi ka ba masaya? Victor, sabihin mo nga kung ano ang susuot ko ngayon. Siguro yung damit mo na ginamit sa sinihan. May problema ba yun? Maganda ka naman para sa akin. Wala akong kahit anong isuot sa handaan na yan. Huwag kang umiyak. Magkano ba ang isang bestida? Tumahan sa pag-iyak si Matilda at nag-isip ng Mga era ang Franz. Nabigla at namutla si Victor sa narinig. Take ko sa iyo ang pera para makabili ka ng mga magagandang damit. Ngunit habang papalapit na ang handaan, lalong hindi mapakali si Matilde. Hindi ka ba masaya sa inyong damit? Maganda naman siya, pero wala akong maisusuot na alahas para sa damit mo. Tanungin ang iyong kaibigan, si Jill. Siguradong mahihiramin ka niya. Natuwa naman si Matilde sa ideyang ito, kaya't siya'y bumisita kay Jill na siyang naging mabuting kaibigan sa kanya. Matilde, kumusta na? Nagkwentuhan sila ng ilang sandali. Alahas ba? Marami ako dyan. Pumili ka sa gusto mo. Inabot niya ang isang kahon na puno ng alahas at sa salamin ang kinang nito sa mukha ni Matilde. Marami siyang sinukat pero wala siyang nakita. May iba pa ba akong pagpipilian? May dalawang pang kahon. Tingin si Matilde ngunit wala siyang nakita sa unang kahon. Ngunit nang buksan niya ang huling kahon, nakita niya ang pinakamagandang alahas sa buong buhay niya. Maingat niya itong sinuot at tinignan niya ito sa salamin. Ayos lang ba kung ito ang hiramin ko? Oo naman, syempre. Nagalak dito si Matilde. Nagpasalamat siya kay Jill na naging buo ang tagumpay ni Matilde. Siya'y tumawa at nakipagkwentuhan na may saya lalo na't nang ang ministro mismo ang bumati sa kanya. Katapos ng handaan, hinanap niya ang kanyang asawa na siyang pumasok sa kwarto para magpahinga. Kinuha niya ang balabal at isuot sa kanya. Ang balabal na ito ay di bagay sa ganda ng suot ko. Sa tingin ko, hindi ko na lang nito susuot. Ang kawawang si Victor ay sinundan ang asawa sa kalye. Pagkatapos nila sa loob, hinahangaan niya muli ang kanyang sarili ng pangilang beses. Nawala ni Matilde ang kwintas at nagulat naman si Victor. Si Victor naman ay gumawa ng reklamo sa mga pulis at taxi driver pero walang balita. Umikot sila kung saan-saan sa lahat ng mga alehero. Sa wakas may nakita silang kapareho ng kwintas na nawala. Ate, magkano yan? Ay nagkakahalaga ng 40,000 francs.
Masakit man sa kanila, pinili nila ito. Nakiusap sila sa alhero na hantayin nila nito. Hanggang makakuha sila ng pera, si Victor ay lumibot at nakiusap sa mga kanyang kaibigan at kamag-anak. Isinaulin ni Matilde ang kwintas kay Jean at lumipat sa isang tirahan na mas mababa ang renta. Si Matilde ay nagkuskus at nagtrabaho sa iba't ibang bahay bilang katulong. Ang kanyang mukha ay kumunot at kumaspang ang kanyang mga kamay. Ngayon, at ang maganda kong buhok, may mga uban na. Mga hibla ng pilak para sa lahat ng pinaghirapan natin. Si Jean, at ang kanyang mukha at kasing ganda pa din ng isang rosas. Ano kaya kung puntahan ko siya at kausapin? Jean, kumusta na? Sino ang babaeng ito? Parang hindi ko pa siya nakikita. Madam, paumanhim pero hindi pa tayo nagkita. Mahal kong kaibigan, ako ito, si Matilde. Siguro nga, malala na ang pinag-iba ko. Matilde, naku, mahal ko. Anong nangyari sa mukha mo? Kinuwento na ni Matilde kay Jean ang tungkol sa nangyari. Naisip niyang bayad naman niya ang utang niya at maayos na ang lahat. Mabuti nang umamin na siya. Sinabi mo na wala mo ang kwintas ko at pagkatapos bumili ka ng kapalit na 4,000 francs. Oo, pasensya na. Nawala ko nung una pa lang. Matilde, bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang katotohanan? Ang kwintas na yun ay hindi man lang umabot 2 francs. Paano yung naging posible? Napaka-elegante pa naman nun. Yun. Isa yung kwentas na gawa sa inukit at kinulayan ng pirasong kristal. At kaya ang kawawang Matilde ay natutunan ang kanyang leksyon. Kung siya ay nakontento lamang sa kung ano ang meron siya at binilang ang kanyang biyaya, siguro ay hindi na siya kailangan paghirapan ang kanyang sarili ng ganito. Naging katawa-tawa talaga ako. Meron akong disenteng bahay at mapagmahal na asawa. Bakit hindi ko to nakita dati? Nakauwi na ako. Anong tanghalian? Binili ko para sa'yo. Bulaklak. Para sa tanghalian, nagluto ako ng mainit na sabaw at bagong lutong tinapay. Ayos lang ba? Masaya na ako dyan.